exciting dito. Umaga pa lang, mapapangiti ka kapag XFM na ang kasama. Ang iyong gabay sa araw-araw, kaya saan ka pa? Dito ka na sa nangunguna, radyo na pinakamasaya. Katropa mo forever, XFM makes life better. Kami ang katropa mo, exciting dito. Saan man sulok ka na mundo, araw-araw maaasahan mo. XFM makes life better. Katropa mo, katropa ko, katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. Katropa mo, katropa ko, katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. Up to. Exciting time mga katropa, 10 minuto makalipas ang ika-6 ng umaga. Ito ang tunay na pagbabalita sa radyo. Anuman ang kaganapan, anuman ang pangyayari sa inyong kapaligiran, kompleto, detalyado, mapapakinggan sa Express Balita. Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hindi kayo mapag-iiwanan. Anuman ang mga balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman dito lamang sa XFM Network Philippines. Sa ulo po ng ating pong mga balita, mga kongresista ng Palawan maghahain din muna ng formal na protesta laban sa China. DCA, Ma'am Rose, ako, tsaka si Pinoy Workers. Naisingit namin yung problema. And it turned out, hanggang ngayon pala, hindi tayo nag-file ng protest. Probinsya ng Palawan at Rehiyong Memarupa tila napabayaan sa mga tulong mula sa nasyonal. Mga governor, matter of fact, next week po, bababa po ako sa Mindoro and then Marinduque, Romblon para makatulong ho. Kasi parang napabayaan actually ang Mimaropa. Sa atin naman po nga balitang regional, 1.9 milyong deboto ang dumalo sa prosesyon ng Santo Niño sa Cebu. Sa balitang national, Tariela walang balak na mag-sorry laban sa diplomatic protest ng China kaugnay ng West Philippine Sea posts. Sa atin naman po nga balitang international, libo-libong katao sa Denmark at Greenland nagprotesta laban sa proposal ni Trump na bilhin ang isla. Sa balitang showbiz, Rabia Mateo ay ibinunyag na dumaranas ng depresyon noong 2025. At sa atin naman po ang balitang pampalakasan, US Postal Service naglunsad ng commemorative stamp para kay Muhammad Ali. Mabilisan man ang takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita. Dahil sa bawat sandali ay nandito kami. Para sa inyo mga katropa, XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan mga katropa. Express Balita sa Umaga mula sa 104.7 XFM Broadcast Center, Palawan. Narito na ang maiinit na balita mula sa labas at loob ng bansa. Express Balita. Express Balita. Balita. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. Magandang umaga Pilipinas! Magandang umaga lungsod ng Puerto Princesa at lalawigan ng Palawan. Ngayon po ay araw na po ng Lunes, ika-19 sa buwan ng Enero taong 2026. Ito ang Express Balita sa Umaga. Tayo ay live mula dito sa XFM Broadcast Center, Puerto Princesa City. Nasa bayan pong napapakinggan sa 14 na mga relay station sa buong lalawigan ng Palawan.
Kami rin ay napapakinggan saan mang bahagi ng mundo sa pamamagitan ng XFM radio apps sa inyong mga Android phone. At live din tayo napapanood sa 104.7 XFM Palawan Facebook page. Mga katropa, kami po ang inyong magiging tagapagbalita ngayong umaga. Ako po si katropang Alizon Salvatus. At ako naman po si katropang Jamay Kasrad. Dako na po tayo sa detalye ng ating pong mga balita. Express Balita sa Umagang Lugar. Sa balitang lokal, hinamon ni Palawan 3rd District Congressman Hila Costa Jr. ang Palawan Electric Cooperativo Paleco na tiyaking may kuryente na ang lahat ng barangay sa lungsod ng Puerto Princesa at ilang bahagi din ng bayan ng Aborlan. Bago niya di mo ibibigay ang suporta nito sa renewal ng prangkisa ng kooperatiba. Sinabi pa ng mambabatas na hanggat hindi natutugunan ng Paleco ang matagal ng problema sa kakulangan ng supply ng kuryente sa ilang lugar sa kanyang distrito, malabo nitong maibigay ang suporta para sa kooperatiba. Dagdag pa ng naturang kongresista, mahalaga rin kunin muna umano ang saloobin ng mga consumer, kasama na ang sangguniang panlunsod at ang sangguniang bayan ng Aborlan na hinggil sa usapin ng renewal ng prangkisa ng Paleco na nakatakdang mapaso sa taong 2029. Binigyan din ni Acosta na dapat mapakinggan ang saloobin ng mga mamamayan kung karapat dapat bang ipagkaloob ang panibagong prangkisa sa kooperatiba na magkakaroon muli ng panibagong 25 taon sa serbisyo sa Palawan. Pero alam mo, komplikado. But yun ang aking kondisyones sa kanila. Na kung sakaling gusto nila ang aking tulong, kailangan fulfill the conditions. Second is, dapat kunin mo muna yung sentimento ng sangguniang panglungsod at sangguniang pangbayan ng bayan ng Apo. Kasi ultimately, yung tao, consumer yung magsasuffer. Diba? Mahirap dumating ang panahon na retire. Diba? Kung puti na yung buhok natin, retire natin sa politika, masisi tayo. Kasi 25 years, walang iya ito si Congressman Acosta. Time niya na nag-renew ang Paleco. At dito nakasalalay yung next 25 years ng ating mga kababayan dito sa 3rd District of Palawan. Mga kabayan, mga katropa, ang naging pahayag ni Palawan 3rd District Congressman Hila Costa Jr. sa isang pulong balitaan noong pong Biyernes. At ang balitang yan, mga kabayan, mga katropa, ay handog naman po sa inyo ng Santon Plus Gold. Dito po ay marami nang natulungan na gumaling sa iba't ibang karamdaman. Dahil po yan sa kanya pong mabibisang sangkap, gaya po ng mangustina, ampalaya, malunggay, garlic at spirulina. Kaya subukan mo na rin ang pag-inom ng Santon Plus Gold. Mabibili na po ito sa lahat ng mga butika dito sa lungsod ng Puerto Princesa at ganoon din po sa buong lalawigan ng Palawan. Express Balita sa Umaga. Samantala, pumalag si Palawan 3rd District Congressman Hil Acosta Jr. kasama ang dalawa pang kongresista ng Palawan sa paulit-ulit na pagpapalipad ng racket ng China na ang debris ay bumabagsak sa mga lugar na sakop ng probinsya ng Palawan. Ayon kay Congressman Acosta Jr., malinaw na sakop ng Pilipinas ang mga karagatang pinagbabagsakan ng rocket debris, kaya't delikado ito sa kaligtasan ng mga mamamayan, lalo na sa mga mangingisdang naglalayag sa nasabing mga lugar. Dagdag pa ng mambabatas, tuwing may rocket launch, ang China ay napipilitang tumigil sa pangingisda ang maraming mangingisda na direktang nakaapekto sa kanilang kabuhayan. Inihayag din ito na sa kabila ng paulit-ulit na pagtalakay sa issue sa Committee on West Philippine Sea, natuklasan ng mga mambabatas mula sa Palawan na wala pang naihahaing formal na diplomatic protest laban sa China kaugnay sa insidenteng ito. Binigyang diin ng kongresista na hindi dapat payagan ng pamahalaan na kontrolin o ilagay sa panganib ng ibang bansa ang sariling teritoryo ng Pilipinas, lalo na kung buhay at kabuhayan ng mga Pilipino ang nalalagay sa alanganin. Yung pag-traverse ng rocket, hindi na lang sa west, kung ito ang Palawan. Noong araw dito man lang ito yung contested area sa West Philippine Sea. Ito yung Sulu Sea, Palawan, Sulu, Buanga dito. Noong araw dito lang Ngayon hindi nandito na
So, di ba, kung magtatapon ka ng basura mo, doon mo magtapon sa international waters. Huwag dito na nakaka-apekto ka. So, we will file a bill, tama si Kong Alvarez at si Mami Rose, na gawin nating, criminalize natin yung pagtatapon ng space debris. And also a challenge to Department of Affairs. Kasi 2 beses na tayo tumayo sa Kongreso patungkol sa issue na yun. Laging nailalagay sa Special Committee on West Philippine Sea. Hanggang ngayon hindi pa natatakil. I don't know kung bakit hindi pa. But one time, nakasingit kami mga taga-Palawan, DCA, Mami Rose, ako, tsaka si Pinoy Workers. Naisingit namin yung problema. And it turned out, hanggang ngayon pala, hindi tayo nag-file ng protest. Tinig po ni Palawan 3rd District Congressman Gil Acosta Jr. At yan ang balitang hatid sa inyo ng numero 1 ng vitamin C sa bansa. Ito ang Santon Vitamin C. Ito ay pumasa sa pagsusuri ng FDA na may kakayahan upang palakasin ang immune system ng isang tao. Upang hindi tayo magkasakit mga katropa, mag-Santon Vitamin C na. Ito ay mabibili sa lahat ng mga butika sa Puerto Princesa at buong lalawigan ng Palawan. Express Balita sa Umaga. Balitang Dukan. Samantala mga kabayan, mga katropa, karagdagang balitang lokal pa rin, nagbabala naman po si Senador Erwin Tulfo sa mga pribado at pampublikong hospital sa lalawigan ng Palawan na mahigpit na ipinagbabawal ang pagditine ng mga pasyenteng walang kakayahang magbayad, partikular na sa professional fee ng mga doktor. Ayon kay Senador Tulfo, malinaw na nakasaad sa batas na bawal ikulong o pigilan ang paglabas ng sinumang pasyente dahil lamang sa hindi pa nababayarang gastusin sa hospital. Giit pa ng naturang senador, hindi dapat puro kita ang iniisip ng ilang doktor at pamunuan ng ospital, lalo na kung ang pasyente ay kinakailangan ng makauwi o mailabas sa pagamutan. Dagdag pa nito, handa ang kanyang tanggapan na magbigay ng garantiya at tulong upang masigurong makalalabas ang mga pasyenteng walang pambayad. Matatandaan nitong Enero 16, formal na pong binuksan na ang Extension Office at Action Center ni Senator Erwin Tulfo sa bahagi ng Rizal Avenue dito sa lungsod ng Puerto Princesa upang mapalapit at mapabilis ang pagbibigay ng serbisyong tulong sa mga Palawenyo. Kung ninyong gawin yan dito kasi magkakaproblema ho kayo. Kung na lang ho magagaranti sa pasyente na wag ho ninyong ikulong. May batas ho tayo, baka hindi lang ho nila nalala. Alang-alang na lang di Kristiyano ho natin, pairalin ho natin. Wag ho natin i-hostage po yung pasyente o yung anak niya dahil wala ho siyang professional fee. I doubt that. Hahabulin ko ho kayo, hindi ho tama yan. Alam ko naman ho na kailangan din ho natin ng kita. Kaya nga kayo nag-doktor, di ba? Profession ho ninyo, career ninyo, yung panghanap buhay. Pero we also have to have a heart. Hindi naman po pwede puro kita na lamang po kita. Sometimes ipikit na lang ng mga mata natin dahil tumingala na lang kayo alang-alang sa iyo, Lord. Ganoon na lang ho siguro. Hindi naman ho lahat ng pasyente mga walang hiya. Talagang wala lang hong pambayad kaya hindi siguro sila makabayad. But anyway, kung magkaganon man po, ako po singilin ho ninyo. May office naman po ako dito. Pag ho yung pobre. Mga kabayan, mga tropa, ang naging pahayag ni Senator Erwin Tulfo. Express Balita sa Umaga. Samantala, sa iba pang balita, sinabi rin ni Senador Erwin Tulfo na tila napapabayaan na po ang rehiyong Mimaropa, kaya't panahon na upang tutukan ang lalawigan ng Palawan at mga kalapit na lalawigan tulad ng Marinduque at Romblon. Ayon po sa naturang senador, target nito ang pagpapatayo ng humigit kumulang 1,000 silid-aralan sa iba't ibang bahagi ng lalawigan ng Palawan ngayong taong 2026. Ibinahagi rin niya, isa ito sa mga kahilingang inilapit ni Governor Amy Alvarez upang matugunan ang kakulangan sa classrooms. Kasama rin sa mga plano ang pagbibigay naman ng alternatibong pagkakakitaan para sa mga mangingisda kapag hindi makapaglayag sa tuwing masama ang panahon at magiging katawang rito sa pagbuo ng programa ang ahensya ng DSWD.
governor. Matter of fact, next week po, bababa po ako sa Mindoro and then Marinduque, Romblon para makatulong ho. Kasi parang napabayaan actually ang Mimaropa. Wala pa ho kasi tayong senador na galing sa Mimaropa. Puro Luzon, Visayas, Mindanao. Wala ho dito. Kaya ngayon yung chance na matulungan po itong ating lalawigan. Hindi lang po lalawigan, kundi the entire week. Tsaka ginagawa na ho natin. As a matter of fact, nag-usap po kami ni Governor kanina, Alvarez, at ang unang request niya sa akin is classrooms. Parating na po yung mga classrooms. Tapos sabi niya, magdadagdag pa. Sabi ko, walang problema. Actually, bababa po kami ng 200 million worth ng mga classrooms. Classroom building po, hindi classroom lang. So, dadagdagan pa ho natin yan. So, asahan na ho. Kasi last year yata, wala ho na ipatay yung isang classroom dito. Ang tinig po ni Senator Erwin Tulfo. Samantala mga kabayan, mga katropa, ang balita nga inyo pong napakinggan. Handog naman po sa inyo ng Vision X Plus. May kakayahan po itong maipanumbalik sa maayos na paningin ang ating pong mga mata. Meron po itong sangkap na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Aprobado po ito ng FDA. Ang Vision X Plus ay mabibili na po sa lahat ng mga butika dito sa lungsod ng Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan. Express Balita sa Umaga. Balitang lugar. Samantala, magkapatid na nag-iinuman na uwi sa saksakan sa bayan ng Rojas, Palawan. Katropa natin sa balita, Belia Mucha. Report. Nauwi sa saksakan ang pag-iinuman ng magkakapatid sa barangay Nicanor sa Bala, Rojas, Palawan alauna ng madaling araw kahapon, Enero 18, 2026. Kinilala ang biktima ni si alias Ronron, 23 taong gulang, lalaki at binata, at ang suspek ay si alias Renny, 29 na taong gulang, lalaki, binata at kapatid ng biktima, pawang mga residente ng barangay Nicanor sa Bala, Rojas, Palawan. Sa investigasyon ng pulisya, bago pa man mangyari ang insidente, ang biktima at ang suspek ay nag-iinuman di umano sa loob ng kanilang bahay kasama ang nakakatandang kapatid na lalaki at ang kanilang ama. Ang suspek at ang biktima ay lumabas anya upang bumili ng dagdag na mainom at sa kanilang pagbalik, nakita na lamang ng kanilang ama ang suspek na paulit-ulit nitong sinaksak ang biktima. Sinubukang awatin ng ama ang dalawa subalit sinaksak din ito ng suspek. Agad namang umalis sa lugar na pinangyarihan ang suspek, dala ang kutsilyo na kanyang ginamit habang dinala ng rumisponding MD-RRMO sa Rojas Medicare Hospital ang mga biktima upang malapatan ng gamot. Ang suspek ay naaresto ng pulisya at kasalukuyang nasa kustudiya ng Rojas Municipal Police Station para sa tamang disposisyon. At yan ang balita sa inyo ng Santon Plus Coffee Mix na kapag kape ka na, ginagamot ka pa. Mabibili ito sa lahat ng mga butika nationwide. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, mula rito sa 91.5 XFM El Nido, Belia Mucha, XFM News. Express Balita sa Umaga. Samantala, motoristang laseng sa bayan ng Nara, Palawan, sugatan matapos itong sumemplang. Katropa natin sa balita, Ray Elgaran. Report. Nagtamo ng bagyang sugat ang isang motoristang lasing matapos kasi itong sumimplang sa sitio Tagbisay, Barangay Dumangguenya, Nara, Palawan, Enero 18, 2026. Pasar alas 12:40 na madaling araw, kinilala lamang itong si alias Oliver, 45 anyos, na pawang residente sa naturang barangay na kung saan sa pagkipagpanayam ng XFM Palawan kay Kapitan Amy Tiwara, ayon rito nang pauwi na sana si Oliver sa kanyang bahay. Subalit pagdating nito sa pinangyarihan ng aksidente ay dito na siya sumalpok sa isang pundasyon sa gilid ng kalsada. Nabatid na bago umano ang insidente ay kinumpirma rin ng opisyal na galing ang motorista sa isang sayawan at ito ay nasa impluwensya ng alak bago umuwi. Samantala, tulong-tulong naman ang mga barangay tanod at ang ilang barangay kagawad ng Dumangguenya para madala sa pagamutan si Oliver. Kaugnay nito, patuloy naman ang paalala ng mga otoridad sa lahat
lahat ng mga motorista na iwasan ang pagmamaneho ng nakainom para sa ganoy hindi na maulit ang ganitong aksidente. Yan ang balita atin sa inyo ng Santong Plus Gold na marami nang nagpapatunay na nakatulong ito sa kanilang karamdaman. Kaya subukan mo na rin ang Santong Plus Gold. Mabibili ito sa lahat ng mga butika malapit sa inyong mga lugar nationwide para sa kakaisang Pilipino sa Pilipinas. Mula rito sa 93.6 Quezon, Palawan, Real Garan XFM News. Express Balita sa Umaga. Balitang bukan. Samantala, buwayan na may habang 4 na kalahating dipa namataan sa ilog ng Katagupan na itinuturing na dangerous rivers sa Balabac. Katropa natin sa balita, Dennis Chua. Live report. Hindi na umano mawawalaan sa iting sambuaya araw-araw sa barangay Katagupan sa bayan ng Balabac base na rin sa mga social media posts ng mga residente sa lugar. Kahapon na mataan na naman sa ilog ng nasabing barangay ang isang malaking saltwater crocodile na may haba na 4 na dipa kalahati. At ayon na rin kay Timothy Mislong na kinatatakutan ang ilog ng Katagupan dahil na rin dito naninirahan ang pinakamalaking buhaya sa Balabac. Naitala na rin rito ang pinakaunang kaso ng pag-atake ng buhaya na ikinasawi ng biktima nitong nakalipas na taon. Sa ngayon ay tinuturing na itong dangerous river para sa mga mangingisda. Ang ilog ng Katagupan ang tanging daan patungong barangay at palabas ng lugar kaya naman lahat ng mga residente rito ay dito ang ruta. Tubling pag-iingit naman ang tagubilin na upaalala ng mga otoridad dahil na rin sa crocodile attack na naitala simula nitong taong 2025 hanggang ngayong taon na. Yan ang balita hatid sa inyo ng Sandon Sopa. May kakayahang paputiin ang inyong mga balata. Ito ay dahil sa mga taglay nitong sangkapa. Sandon Sopa, mabibili ito sa lahat ng butika malapit sa inyong mga lugar nationwide. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas mula sa 103.5 Rizal, Palawan, Dennis Chua, XFM News. Express Balita sa Umaga. Samantala, oras muna natin mga kabayan mga katropa. Ganap na pong alas 6:30 na po ng umaga. Fixers nagsulputan. BPLO dito sa lungsod ng Puerto Princesa nagbabala laban din muna sa mga inaalok na peking business permit. Katropa natin sa balita, Girly Cadasio. Live report. Nagbabala ang Business Permit and License Office o BPLO ng pamahalang palusod ng Puerto Princesa sa mga negosyante laban sa mga fixer na nag-aalok ng serbisyo sa pagre-renew ng business permit kapalit ng bayad. Ayon sa ulat, may mga individual na nagpapakilalang koneksyon sa BPLO at sinasabing kilala nilang hepe ng Business Permit Division na si Teresa Rodriguez upang makahikayat ng mga negosyanteng magpa-renew sa labas. Nilinaw ng BPLO na walang sinumang individual o grupo ang otorisadong magproseso ng business permit kapalit ng bayad maliban na lang sa mga lehitimong transaksyon sa loob ng City Hall. Ipinaliwanag nito ng pag-renew ng business permit para sa mga kumpanya, korporasyon o kooperatiba ay maaari lamang isagawa ng itinalagang empleyado na merong valid identification. Para namang sa sole proprietorship ay maaari magproseso ang mga kamag-anak na merong may-ari basta't may dalang authorization letter at valid ID. Kung hindi kamag-anak ang maglalakad ng renewal ay kinakailangan special power of attorney na notoritaryo kasama ang valid ID na kinatawan na may-ari ng negosyo. Pinayuhan din ng mga negosyante na suriing mabuti ang kanilang business permit lalo na kung hindi sila mismo ang nagproseso nito. Yan ang balitang atid sa inyo ng isang masarap na kape, hindi lang basta kape dahil ito'y merong mga sangkap na makakatulong sa pagpapalakas ng ating katawan. Ito ang Santon Plus Coffee Mix na kapag kape ka na, ginamot ka pa. Para sa nagkakasang Pilipino sa Pilipinas, mula rito sa XFM Puerto Princesa, Girly Cadasio, XFM News. Express Balita sa Umaga. Balitang Regional. Samantala, dating OFW na aresto sa buy-bust sa Bataan. Katropa natin sa balita, Bem Conde. Live report. Naaresto ng mga otoridad ang dating overseas Filipino worker na umanay sangkot sa ilegal na droga kasama ang kanyang matalik na kaibigan sa isinagawang buy-bust operation sa Barangay Happy Valley, Dinalupian, Bataan. Kinilala ng pulisya ang mga suspect na sina alias Bader, 33 anyos, na target ng operasyon, at alias Kumar, 42 anyos, kapwa sila residente ng nasabing lugar. Ayon sa ulat ng Dinalupian Municipal Police Station na huli ang dalawang suspect matapos manong magbenta ng shabu sa isang undercover police officer. Inamin naman ni Bader na napasok niya
niya ang iligal na gawain dahil sa kawalan ng trabaho matapos hindi na makabalik sa abroad at upang masuportahan ang kanyang kinakasama at mga anak. Aminado rin ang dalawang suspect sa paggamit ng shabu at nagpahayag ng pagsisisi sa kanilang nagawa. Nasamsam mula sa mga suspect ang ilang pakite ng hininalaang shabu na may kabuuang timbang na 4.83 grams na nagkakahalaga ng mahigit 32,000 pesos, pati na ang marked money na ginamit sa operasyon. Nangarap ngayon ang mga suspect sa kasong paglabag sa mas pinaigting na dangerous drugs law. Yan ang balitang hatid sa inyo ng bagong produktong kape ng Yes to Health, Southern Gold Coffee Mix with glutathione and collagen na kapag kape ka na, gumanda ka pa. Para sa nagkakasang Pilipino sa Pilipinas, mula sa 104.7 XFM Puerto Princesa City, Bem Paredes Conde, XFM News. Balita sa umaga. Samantala, umabot naman sa migit kumulang 1.7 milyong deboto ang dumalo sa solemn na tradisyon na prosesyon ng Santo Niño de Cebu noong pong araw ng Sabado. Bago po ang mismong pesta ng Santo Niño ayon pa sa Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Office. Kinumpirma rin ito ni Councilor Dave Tumulak na nagsabing kabilang ang mga tao sa 5.5 kilometrong ruta ng prosesyon kasama na ang mga bangketa sa loob ng basilika. Noong nakarang taon, umabot lamang sa 1.4 milyon ang dumalo para sa nasabing kapestahan. Maraming deboto ang nakasabay sa ruta sa kabila ng init at unti-unting naging maulap ang panahon sa huling bahagi ng prosesyon. Ayon naman sa Cebu City Police Office, naging maayos at mapayapa naman ang prosesyon. Nananatiling mataas ang security alert sa lugar, lalo na sa darating na Sinulog Festival at Grand Parade ngayong linggo. Express. Balita sa umaga. Samantala, naglunsad na ang mga otoridad ng manhunt operation laban sa suspect na nasa likod ng pamamaril at pagkakapatay sa isang opisyal ng Philippine Coast Guard sa isang coffee shop sa Ipil, Zamboanga, Sibugay, ayon sa ulat. Ang biktimang si Lieutenant Junior Grade Glenick Itang, PCG Substation Commander sa Ipil, Zamboanga, Sibugay, ay binawian ng buhay sa tinamong mga tama ng bala ng caliber 9mm sa iba't ibang bahagi ng katawan. Sa imbestigasyon, bumili ng kape ang biktima sa isang coffee shop sa Barangay Veterans Village ng nasabing bayan noong Enero 15 ng gabi at nang paalis na at pasakay sa kanyang bihikulo nang lapitan ng isang suspect at pinagbabaril. Sinabi ni Police Colonel Barnard Danny Dasugo, Provincial Director ng Zamboanga Sibugay Police, na lahat ng anggulo ay masusing sinisilip sa kasong ito. Kabilang naman sa masusing iniimbestigahan ay ang posibilidad na may kinalaman sa trabaho at personal na galit ang motibo ng krimen. Express. Balita sa umaga. Samantala sa atin naman po ang balita ng nasyonal. Walang dapat na ihingi ng sorry. Itong si Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, kaugnay ng mga post nito sa social media. Kasunod yan ng pagtutol niya sa umano'y agresyon ng China sa mga pinag-aagawang dagat matapos maghain ang Beijing ng diplomatic protest laban sa kanya dahil sa mga post nito. Sa isang pulong balitaan noong pong araw ng Sabado, sinabi ni Tariela na wala umanong otoridad ang Chinese Embassy upang obligahin siya magpaliwanag o humingi ng paumanhin. Dagdag pa nito, kung tinututulan ng Chinese Embassy ang mga larawang naglalahad ng mga paglabag maging sa anyo ng lehitimong diskurso, ito umano ay nagpapakita lamang ng hindi komportableng pagtanggap sa katotohanan. Noong Webes, tumugon din si Tariela sa isang social media post ng Deputy Spokesperson ng Chinese Embassy sa Manila na si Gu Wei matapos siyang akusahan ng pagbibigay ng maling pahayag kaugnay sa isyu sa pinag-aagawang karagatan. Express. Balita sa umaga. Balitang nasyonal.
Samantala, inihambing ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson nitong Sabado ang paggamit ng allocables sa pambansang budget na umano'y konektado sa kickbacks ay isang planned robbery. Sa isang panayam, sinabi ni Lacson na ang opisyal ng mga gobyerno na nagsusumiti ng wishlist ng mga proyekto upang kumita ng komisyon o kickback mula sa allocable funds ay parang nagnanakaw na rin sa bansa. Binigyang diin niya na walang papel ang mga mambabata sa pagtukoy ng mga proyekto sa National Expenditure Program na inihahanda ng executive branch. Limitado rin anya ang tungkulin ng Kongreso na dapat ay magsumiti lamang ng amendments pagkatapos maipasa ang National Expenditure Program. Maaari daw dumalo si Bunuan sa pamamagitan ng video conferencing, ngunit kailangan sundin ang legal requirements, kabilang na ang oath-taking sa loob ng imbahada. Samantala, inaasahang dadalo sa pagdinig si dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, dating hepe ng Philippine National Police General Nicolas Torre III at dalawa pang resource persons. Express. Balita sa umaga. Sa international. Sa oras na alas 6:38 na po ng umaga, takoy muna natin ang mga balita mula sa labas ng ating bansa. Libo-libong mga tao naman sa Denmark at Greenland ang nagprotesta upang tutulan ang panukala ni US President Donald Trump na bilhin ang Greenland sa Denmark at igiit na dapat ang Arctic territory mismo ang magpasya sa kinabukasan nito. May ilang ring nagsuot ng pulang baseball caps na kahawig ng Make America Great Again ni Trump, ngunit may nakasulat na Make America Go Away. Tinatayang mahigit sa 20,000 katao ang dumalo sa protesta sa Copenhagen, halos katumbas ng populasyon ng kabisera ng Greenland na nuok, habang naganap naman ang mas maliit na bilang na mga nagprotesta sa ibang bahagi ng Denmark. Humigit kumulang 17,000 Greenlanders ang nakatira sa Denmark at lahat ng 5 partido sa Greenland Parliament ay pabor sa pagkakaroon ng kalayaan sa hinaharap, bagamat mas pinipili muna nilang manatili sa Denmark kaysa umanib sa Amerika. Express. Balita sa umaga. Balita sa international. Samantala, kinumpirma ni Iran Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei nitong Sabado na libu-libong tao na ang namatay sa nagdaang protesta sa Iran at inilarawan ang ilang pagkamatay bilang isang inhuman, savage manner. Ang maras na demonstrasyon ay kasunod ng mga protesta na nagsimula noong Disyembre 28 dahil sa mga suliraning pang-ekonomiya ng Iran at panawagan sa wakasan na ang pamumuno ni Khamenei. Ayon sa US-based Iranian human rights activist news agency, hindi bababa sa 3,090 katao ang nasawi sa malawakang protesta, habang may ilang aktivistang grupo ang nagtataya ng mas mataas na bilang. Bagamat aminado ang envoy na hirap pa rin silang makumpirma ang eksaktong numero dahil sa internet blackouts. Tinawag ng pamahalaan ng Iran ang mga demonstrasyon bilang riots na pinagsimulan umano ng mga kaaway ng bansa dahil dito napilitan umano na gumamit ang security forces ng marahas na puwersa, kung saan ayon sa ulat may mga video ng pamamaril. Samantala, nananatiling 2% lamang ng normal ang internet connectivity sa Iran ayon sa Cyber Monitor na NetBlocks. Bagamat bumaba ang mga ulat ng kaguluhan nitong mga nakaraang araw, mahirap pa rin tahasin ang sitwasyon dahil sa limitadong komunikasyon. Binigyan din ng partial withdrawal ng US at UK ang personnel nito sa Al Udeid Air Base sa Qatar bilang precautionary measure. Express. Balita sa umaga. 41 minutos makalipas po ang ika-6 ng umaga. XFM Weather Update. Takay muna natin ang DOST Pag-asa at alamin kung nasaan na po ito si Bagyong Ada. Makakasama po natin si Ginoong Alzar Aurelio. Good morning, narito po ang ating update sa Bagyong Ada. Si Bagyong Ada ay humina palalo at naging tropical depression sa mga oras nito, ay nasa layong 385 kilometers
east ng Kasiguran, Aurora. Dahil humina at naging tropical depression ang bagyo, ang lakas ng hangin na malapit sa gitna ay umaabot na sa 55 km per hour. Samantala ang pagbugso ng hangin ay nasa 70 km per hour. At yung makikita sa ating latest image, yung kaulapan na dala ng bagyo ay unti-unti nababawasan kumpara nung kagabi. At itong kaulapan na ito ay hindi na po umaabot sa kalupaan. Sa mga oras din dito, wala po tayo na monitor ng malawakang pag-ulan sa ating bansa. Kundi, inaasahan po natin yung mga isolated na mga pag-ulan. At sa ating forecast track ng Bagyong Ada, ganun pa rin po. Unting-unting lalayo sa kalupaan ang bagyo. At habang nasa loob ng Philippine Area of Responsibility ang bagyo, ay hihina pa ito at magiging low pressure area pagdating ng Miyerkules, January 21. So, hindi natin inaasahan na lalabas pa ito ng bansa ng PAR ang Bagyong Ada. Kundi, sa loob ng PAR, magiging low pressure area ang Bagyong Ada. Pero, kahit na malayo ang bagyo, papalayo sa lupa, may naasahan tayong malalakas na hangin, dulot ng amihan, at itong indirect effect ng bagyo. Ngayong araw, may inaasahan tayong malalakas na hangin, mostly sa Luzon. Ito ay sa Batanes, Cagayan, Isabela, Quirino, Ilocos Norte, Abra, Aurora, Ulilo Islands, Cam Norte, Camsu, Catanduanes, at Northern Samar. Bukas, araw ng Martes, January 20, minaasahan pa rin tayong malakas na hangin sa Batanes, Cagayan, Isabela, Ilocos Norte, Abra, Aurora, Quezon, Marinduque, Romblon, Cam Norte, Cam Sur, Catanduanes, Albay, Sorsogon, Northern Samar at Surigao del Sur. Sa araw ng Miyerkules, January 21, patuloy na yung mga karanas ng malakas na hangin sa Cagayan Valley, Ilocos Region, Abra, Aurora, Bulacan, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, Northern Samar, ganun din sa Eastern Samar, Negros Occidental, Negros Oriental, Cebu, Antique, Aklan, Iloilo, Guimaras, Dinagat Island, Surigao del Sur, Agusan del Norte at Davao Oriental. So mostly po sa araw nito ay Luzon, Visayas at meron din sa silangang bahagi ng Mindanao. Dahil itong amihan sa kasalukuyan ay naapektuhan itong Northern Luzon. Pagdating ng bukas, Martes, Miyerkules, Huwebes hanggang Biyernes, inaasahan itong paglakas ng amihan at maaaring itong amihan ay aabot hanggang Visayas. So kaya po minaasahan pa rin tayo malalakas na hangin ngayon hanggang Miyerkules, although itong bagyo ay inaasang hihina dahil sa paglakas ng amihan. Sa mga oras din to, wala tayong nakikitang bagong LPA o bagyo sa loob ng PAR bukod sa Kiada o sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Within the next 2 to 3 days, wala tayong inaasang mabubuong LPA o bagyo sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Ang weather system na makakapekto sa atin itong amihan na saan bukod sa magdadala ng malakas na hangin, mostly mararamdaman dito sa eastern section ng Luzon and Visayas, makakaranas din tayo ng mga pag-ulan. At dalasan ay mahihina hanggang sa tamtamang pag-ulan, mostly sa silangang bahagi ng Luzon at ng Visayas. So yan pong ating update sa binabantay nating Bagyong Ada. Ang susunod nating update mamaya pong 11 o'clock ng umaga. Maraming salamat. Ako po si Alzar D. Aurelio. Showbiz News!
Inamin ni Rabia Mateo na siya ay na-diagnose ng depression noong 2025 matapos nang ibinahagi sa publiko ang kanyang mental health journey sa social media. Sa isang Facebook post noong Biyernes, Enero 16, nagbukas ang dating beauty queen tungkol sa kanyang pinagdadaanan, kabilang ang ilang buwang gamutan at pansamantalang pag-alis ng bansa upang maprotektahan ang kanyang sarili mula sa mga posibleng emotional triggers. Kalakip ng kanyang post ang isang medical certificate mula sa kanyang doktor na nagkukumpirma ng kanyang diagnosis na major depressive disorder with anxious distress noong 2025. Nagpapaalala rin siya sa publiko tungkol sa bigat ng mga salitang binibitawan online, lalo na para sa mga taong may pinagdadaan ng mental health struggles. Balitang Sports. Samantala mga kabay, mga tropa, 48 minutos sa makalipas sa ang ika-6 ng umaga sa atin naman pong balitang pampalakasan. Inilunsad po ng United States Postal Service ang isang commemorative stamp bilang pagpupugay sa boxing legend na si Muhammad Ali sa kanyang bayan sa Louisville, Kentucky. Tampok sa selyo ang larawan ni Ali noong kasagsagan ng kanyang karera bilang boksingero. Ayon po sa USPS, 22 milyong selyo ang inilimbag na bawat isa ay may larawan ni Ali mula sa isang Associated Press photo noong taong 1974 kung saan makikitang nakataas ang kanyang mga kamao sa fighting stance. Kapansin-pansin din ang apelyidong Ali na nakasulat sa makapal na itim at pulang letra. Pinangunahan ng veteranong broadcaster na si Bob Costas ang unveiling ceremony at sinabi niya ang selyo ay sumasalamin sa pangmatagalang impluensya ni Ali sa lungsod kung saan siya lumaki. Kasama rin sa commemorative release ang isang stamped sheet na may hiwalay na larawan ni Ali na kasuot naman ng pinstripe suit bilang pagkilala sa kanyang papel bilang aktivista at humanitarian. Pumanaw po si Ali noong taong 2016 sa edad na 74 matapos makipaglaban sa Parkinson's disease. Kilala bilang the greatest, tumanggap si Ali ng maraming parangal kabilang na ang Olympic gold medal noong taong 1960, United Nations Messenger of Peace Award noong man taong 1998 at ang Presidential Medal of Freedom noong pong taong 2005. Balita sa umaga. Mga katropa, 10 minuto bago po ang ika-7 ng umaga. Inyo na pong narinig ang mga balitang nakalap ng buong pwersa ng XFM Network Philippines. Live mula dito sa XFM Broadcast Center, Puerto Princesa City. Nasa bayan po ninyo napapakinggan sa 14 na mga relay station sa buong lalawigan ng Palawan. Napapakinggan rin saan mang sulok ng mundo sa pamamagitan ng XFM radio apps sa inyong mga Android phone. Live din tayo napapanood ngayon sa 104.7 XFM Palawan Facebook page. Para po sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, kami po ang inyong naging tagapagbalita ngayong umaga. Ako po si Katropang Alizon Salvatus. At ako naman po si Katropang Jamay Kasaray. Maraming salamat po mga kabayan, mga katropa, at magandang umaga na, Pilipinas! Express. Balita sa umaga.